Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya. Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush! Eh paano? May muta ka oh. Minsan masakit. Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako. Ito'y lilisan na. Minsan, sinson. Aruy! Saklap! Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa. Yes! Like you and me against the world! Go, 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 Pangga! Di man araw-araw na nakangiti. Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan naming gumaan. Kasama ang Energy Love Lines, kung saan may makikinig at may mag-a-advise. Energy Love Lines sa 106.7 Energy FM. Kahit minsan, sablay. Sheena! Hi! Hello, hello, hello! Makahoy naman talaga, wagas. Hello po sa inyo mga Pangga. How are you? Hello, hello sa mga nagme-merienda today. Hoy, ikaw ba ay kumakain ngayon ng masarap na saging, no? Parang masarap yung banana Q, ganyan, kamote Q, turon, karyoka, lumpia, lahat na. Tapos samahan mo pa ng sa malamig. Ayan yung gusto natin, no? Para naman kahit paano mahimasmasan tayo, Pangga. Dahil ang linyahan natin ngayon ay medyo malala. Ay! Ito po ay tungkol sa mga taong mas pinipili ang bisyo kaysa sa jowa. Aray ko. Again, pinipili ang bisyo kaysa sa jowa. Oh, yun yung pinaka-problema natin dito, ha? May bisyo nga, hindi matulungan ng sarili, hindi makapagdesisyon sa buhay, mas priority ang bisyo kaysa sa karelasyon. Katulad na sinabi ko kanina, Panggano, hindi natin kontrolado kung ang taong nakilala natin bago pa man tayo dumating sa buhay nila, nagbibisyo na. So, malungkot man sabihin, gano'n na talaga, tatanggapin natin sila ng buong puso. Kung tinanggap mo yan ng bago kayo magka-I love you-han, no? Nagliligawan pa lang kayo, alam mo na nagbibisyo yan, wala na tayo magagawa kung hindi tanggapin. Pero, kapag napagbigyan mo, no, nagbibisyo nga siya. Pero Pangga, kapag sobra-sobra naman, ibang usapan na yun. Kapag halos mamatay na siya dahil sa bisyo niya, ibang usapan na yun, friend. Okay lang naman magbisyo eh. Total, sige, sasabihin niya ba't sino ba nagbabayad ng pambisyo ko? Di ba ako? O, di sige. Given na ikaw ang nagbabayad ng pambisyo mo. Pero, para umabot dun sa punto na nagkakasakit ka na, napapabayaan mo na yung relasyon natin. For example, kinasal kayo, nagkaroon ng pamilya, napapabayaan mo na yung mga anak mo, napapabayaan mo na yung health mo. Ay, B, pumili ka kaya? Kasi kung hindi, mabuti pa, maghiwalay na lang tayo, friend. Sheena, grabe naman. Ang bilis mo naman magdesisyon, hiwalay ka agad. Paano? Sige nga. Anong gagawin natin kung hindi ka makapagdesisyon ng maigi? Hindi mo kaya yung magbigay ng self-control? Ganon? Okay lang naman yan. Huwag lang sobra. Lahat ng bagay, masama po kapag sobra. Masarap naman talaga yung bisyo, syempre, no? Diyan nga tayo nag-e-enjoy, pampatanggal ng stress. Pero para sumobra ka at meron ng mga tao sa paligid mo na maaapektuhan, lalo na yung mga inosente, sabihin natin may mga batang apektado na, mga anak ninyo, mga magulang niya, kung kunwari nakatira kayo dun sa bahay. Paano na kung magsasuffer ang lahat ng tao sa paligid mo dahil lamang sa bisyo mo? Ay, ibang usapan na yan, friend. Gawa mo ng paraan, no? Kailangan ikaw lang. Kung meron mo magka-problema, ikaw lang, hindi na makontrol yung bisyo mo, Hindi na bisyo yan ng basta-basta. Baka addiction na yan, Pangga. Kapag hindi po natin kaya, pwede naman tayo humingi ng tulong sa ating mga partner, no? Sabihin natin, hindi ko talaga kaya, tulungan mo ko. Gusto kong kontrolin yung sarili ko, pero hindi ko carry. Willing ako na mag-undergo ng kung ano mga rehabilitation or whatever, magpa-check up, magpatulong sa doktor, therapy or whatever. Basta, nandyan ka, tulungan mo ko. Pwede naman ganun, aminin natin yung kahinaan natin na hindi natin kaya, di ba?
At panigurado ko kung mahal ka ng isang tao, tutulong at tutulong yan. Maliban na lamang kung unang-una, walang budget, hindi talaga carry. Kahit ipasok ka niyan sa rehab, kung magkano naman yan per month, hindi talaga rin kakayanin. So ano magiging natin, last resort, no? Self-control, ipilit natin, itry natin, dahan-dahan. Kung talagang gusto mo magbago, kakayanin yan. Kailangan lamang talaga mahabang pagtitiisan, no? Ang tanong, willing nga ba yung partner mo na maghintay? Yun eh. Siguro swerte natin kung magkakaroon tayo ng partner in life na kayang hintayin yung pagbabago mo. Pero kapag nakahanap tayo ng partner na alam mo yun, merong sariling timeline, may sinusunod na schedule, and merong paninindigan sa gusto niya, na hindi kapag inabuso mo ako, inabuso mo yung sarili mo at hindi mo kaya at magiging pasanin kita, tama na. Pag ganun ang na-meet mo, ay, mahirap. Wala tayong magagawa dyan. Diba? So babagsak tayo sa punto na ang bisyo, dapat po paninindigan natin yung sakto lang. Hindi po yung masisira tayo, hindi yung maaabuso natin yung sarili nating katawan at maapektuhan yung mga mahal natin sa buhay. Okay? Lahat ng sobra, masama. Huwag nating hahayaan na kontrolin tayo ng bisyo natin. Tayo ang magkokontrol sa bisyo. Hindi bisyo ang magmamanipulate sa atin, ha? Patakbuhin ka na lang talaga ng bisyong yan. O di mas makapangyarihan ng bisyo kaysa sa'yo, B. Hindi tayo papayag doon, ha? Kaya sana, no, Pangga, kung ikaw po ay nasa ganyang sitwasyon, it's okay to seek help kung di talaga kaya. Okay lang na magkwento tayo sa mga mahal natin sa buhay. Humingi ng tulong, walang masama dyan. Hindi mo ikinababayan, hindi rin kinatanggal ng pagkalalaki mo yan. Kung sakaling lalaki ka na nasa ganyang sitwasyon, okay lang magsabi. And sa mga babae, kapag meron naman nag-open up sa'yo tungkol dyan, nagsabi sa'yo yung jowa mo, yung mahal mo, asawa mo, na, mahal, kailangan ko ng tulong. Hindi na para, yura ka ng pagkatao niya, i-down pa lalo. Hindi. Tulungan mo yung tao, lumalapit nga sa'yo Hinubad niya nga ang lahat ng pagkalalaki niya para lang aminin na, ito ang kahinaan ko, tulungan mo ko. Hindi para natin siya i-condemn pa lalo ng bongga. At idiin nyo pa, di ba? Gawa natin ang paraan. Tulungan, ganon. Okay? Ay, nako. Papel. Sana makapag-desisyon na tayo sa life natin. And sana wag nating hayaan na kontrolin tayo ng kahit anumang mga negatibo sa paligid natin, Pangga. Okay? Doon tayo sa payapa at sa mahabang buhay. Tandaan ninyo, hindi na po uso sa panahon ngayon yung sasabihin, mahal kita, handa ako magpakamatay para sa'yo. Ay, hindi. Dapat handa ka mabuhay ng matagal para sa taong mahal mo. Period. Okay? Dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga Pangga, at pakikisaw-saw sa ating problema today. At sa mga over naman sa Ask dyan, baka ikaw meron ka rin katanungan na gusto mong sagutin natin or pagkwentuhan lang. I-share mo yun, Pangga, 0945-367-8792. At susunod na, Kapitana Sisa sa panibago na namang Uma at Ikabong Chika. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Energy Love. Hello. So, ayun na nga. Ayusin po natin ang mga desisyon natin sa life, ha? Huwag tayo magpapakaano dyan, papakayabang. Lalo na kapag hindi natin kaya, Pangga, ano ba? Okay lang yan na lumapit tayo sa taong alam natin na makakatulong sa atin, di ba? Minsan din kasi pag nagkamali ka ng ng pag-oopenan, imbis na tulungan ka, imbis na pakinggan ka or i-comfort, populutanin ka pa, di ba? Yun ang mahirap sa panahon ngayon Lalapit sa inyo yung tao, mag-open up, mag-share ng problema na hindi niya kayang ganito o ganyan. Anong gagawin mo? Gagamitin mo pa yun against dun sa tao? Anong klaseng tao ka? Diba? Ba't hindi na lang natin tulungan?
O kaya kung ayaw mo talaga, hindi mo masikmura, sabihin mo ayaw mo, tapos hanggang doon na lang, hindi para pagpiestahan mo pa yung ginawa niya. O pagpiestahan mo pa yung kahinaan ng tao, di ba? Ay, hindi mo gagawin yun. Ano ang magigain mo sa ganung bagay? Wala! Anong napala mo doon? Wala! May naitulong ba yun sa sarili mo? Wala! Unless yumaman ka dahil dyan. Unless pagkakitaan mo talaga yung kasiraan ng ibang tao. No? Lalo na po kung karelasyon natin, kung mahal natin sa buhay, hindi mo gagawin yan sa taong mahal mo. Na alam mo yung kasiraan niya, pag kinalat mo, ikadadown niya, ikakalungkot niya, ikakawasak ng pagkatao niya, hindi mo yun gagawin. Okay? At dahil dyan, oras natin 2:45 na. Huy, Sheena, 2:45 na. Tutok lang kayo dahil susunod na si Kapitana Sisa. Kaya naman, wala pong bibitaw, walang maghiwalay, walang maglilipat. Tutok lang dito po sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.